Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome. Welcome back. At ito po yung lingkod, Robert. Ay alam nyo kasi ay umiinit po itong usapin ng hamunan. Ha? Hamunan ng magpatingin daw sa neuro psychiatric. Itong si BP Sara. Ito kasi mga young guns. Ano ba tawag ito? Young guns? Young guns? Young guns. Ngayon, kinagat po ni BP Sara itong kanilang hamon. Sabi ni BP Sara, payag siya. Deal. Pero, may condition din siya. Magpa-drug test daw itong mga young guns at mga congressman. O lahatin na natin. Ako bilang botante, lahatin na natin. Re-electionist o kahit hindi re-electionist. Ako bilang botante. Nagdidiman ako magpa-drug test lahat. Sabi ni BP Sara, kahit yung kanyang kapatid, hinahamon niya na magpa-drug test. Kaya itong si Congressman Pulong, Dale. Dale si Congressman Pulong. Ibig sabihin, nagpapatunay na sila ay walang tinatago. Ngayon, sumagot itong si Congressman Ortega. Isang sinasabing membro ng Young Guns. Young Guns pa, Young Guns. Young Guns. Ito sinabi niya, pakinggan niyo yung kanya sinabi. Una muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So wala namang pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So anytime po yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero ako bilang botante, ako bilang botante, hahamonin ko ang mga congressman. Kasi hinahamon nila si VP Sara na mag-testify under oath. Ngayon, ako bilang botante, hahamonin ko ang mga congressman. Open your book para patas. Ako bilang botante, may karapatan ako mag-demand. Open your book para malaman natin kung sino ang may tinatago. Kasi naghahamon kayo kung ano-ano mga inahamon nyo. Ngayon, papatulan kayo. Maghanap kayo ngayon ng ibang challenge. Ngayon, sige. Kami mismo mga botante, mga taong bayan. Hahamonan din namin ng mga congressman. Open your book. Payag ba? Payag? Deal ba? Deal? Hamon kayo ng hamon Kaya yabang nyo hamon ng hamon, pag mapapatulan kayo, maghanap kayo ng lusot. Sige, open your book. Ipakita nyo sa amin, ang mga record din nyo, lahat kayo dyan, mga congressman, kung saan nyo dinadala ang inyong mga budget. Deal ba? Mr. Congressman Ortega, ito, para sa'yo to. Sabihin mo sa mga kasamahan nyo dyan, mga congressman, open your book. Yun nga po, na-mention niyo po yung Young Guns and hello, dito po kami. Pero kung
sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're mentioning na kayo na dinadivert daw ni BP Sara yung issue tungkol dun sa kanyang spending. Pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, naging you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the issues of the people. Well, yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh. Maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang servisyo fair po namin sa local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground. Yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya at hinahanapan po natin ng solution. So, it is... Anong solusyon? Ayuda? Yun ba ang pinag-iiyabang nyo? Malalaking solusyon? Ayuda? Yun na ba yun? Ang sagot sa problema, sa malalaking problema? Yung kagutuman, yung presyo ng bilihin, ng bigas, may sagot na ba? Pangako yan ni Congressman, ni Bongbong Marcos. June pa lang, pangako na ni Martin Romualdez yan. Na bababa daw ang presyo ng bigas sa halagang 30 pesos, 35 pesos. O hanggang ngayon, anong buwan na? Mag-November na eh. May solusyon ba? Mr. Congressman? Ano ang solusyon ninyo sa malalaking problema ng bansa? Nag-iikot kayo on the ground? Namimigay ng ayuda? Yun ba yun? Yung problema sa kriminalidad? Problema sa peace and order? May sagot ba kayo? Problema sa corruption, may sagot ba kayo? O baka naman kayo mismo ang sanhi ng corruption? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang tayo. Ano ang solusyon nyo sa problema? Puro kayo yabang eh. Puro kayo yabang din eh. Kung kayo may solusyon sa problema, totoo may solusyon sa problema, di dapat wala nang nagsasabi na sila ay nahihirapan, sila ay naghihirap, sila ay nagugutom. Di dapat wala nang nagrereklamo na mataas ang bilihin, nakakatakot. Nakakatakot na sa kalye, maglakad. Marami nagsasabi wala daw trabaho. Di dapat solve na yan. Very well chronicled, very well documented. Makikita niyo po sa Facebook, sa internet, kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Ayun nga, nakita namin sa Facebook. Ano sabi ni Martin Romualdez? Yun ba? Nasa lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa interview kanina na yung kanyang pagsasabi na desecration or yung paghuhukay di umano sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, una-una, criminal act po yata yun, yung maghuhukay ka ng patay na wala kang permiso. So, wala na pong ibang rason yun. Palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na yun. Sinasabi niya criminal act daw po yata yun. Ibig sabihin, hindi siya sigurado kung criminal act o hindi. Ibig sabihin, hindi niya alam ang batas. Kasi kung alam niya yung batas, dapat hindi niya sasabihin na criminal act po yata yun. Dapat diretso. At saka, yung sinabi ni BP Sara, yun ay kanya lamang ekspresyon dahil siya ay
ah, galit na sa mga pinagagawa nito ng mga congressman ng gobyerno sa bansa. Pinaliwanag na po yan ni VP Sara ang pagkakaiba doon sa kanyang sinabi. Alam nyo, itong mga congressman tama po si VP Sara na dinadivert nila ang issue. Dahil gusto nila na ang atensyon ng publiko ay mapunta sa issue kay VP Sara. Partikular sa confidential fund na kung saan ngayon ang kanilang sinisilip din sa Kongreso. Yan po ang sinasabi nila na kailangan daw na mag-testify under oath si VP Sara. Loko-loko ba kayo? Hindi naman kayo tamang venue Ang tamang venue ay ang COA. Sinasagot po ng Office of the Vice President ang COA. Yung requirements ng COA na hinihingi sa Office of the Vice President ay binibigay po ng OVP. Kaya ngayong COA satisfied doon sa response ng OVP. Dahil kung hindi, i-declare nila yan na illegal. Illegal ang paggamit ng pondo. Sinasabi ng COA. Kaya daw nag-issue ng notice of disallowance dahil kulang ang dokumento na binibigay ng OVP. Ngayon, may sagot na yung OVP, nabigyan na ng solusyon. Diba? Ngayon, paano ba nasabi ni VP Sara na dinadivert ng mga congressman ang issue? Kasi nga, gusto nilang agawin ang responsibilidad ng COA. Para mayroon silang maibato, para ma-release silang issue ng gutom, issue ng peace and order, o issue ng terorismo, issue ng corruption, para ma-divert nila, wala ang focus ng tao sa kanila, sa gobyerno. Yan ang ginagawa nila ngayon. Imbestiga ng imbestiga laban sa mga Duterte. Yun po yung sinasabi ni VP Sara, dinadivert. Diba? Kaya mapapansin nyo ngayon na ang usapan ngayon ay politika na lang. Ang issue ng usapin patungkol sa mga ekonomiya, negosyo, usapin patungkol sa mga foreign investor ay wala na. Diba? Pati usapin patungkol sa issue ng PhilHealth Fund, pagbibinta ng ginto ng gobyerno, pangungutan ng gobyerno sa World Bank, natatabunan na dahil dyan sa kanilang pamumulitika. Dinadivert na yung issue. Akalain nyo, pondo ng PhilHealth, 90 billion kinuha ng gobyerno para daw ilagay sa gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno, nangungutang naman sa World Bank para naman daw ilagay sa health, di mga tulongges. May pera ang PhilHealth para sa nakalaan, pwedeng ilaan sa health, kukunin, tapos mangungutang sila, ilagay sa health. Di mga siraulo. Di ba? Yung issue kay Bongbong Marcos na birthday, napakamaluhong birthday, bayad ng pagkamahal-mahal doon sa bandang Duran-Duran, natabunan yun. Dahil dyan sa ingay sa politika, sa investigasyon na ginagawa ng Congress,
ng Kamara. Yan po yan. Pero ayaw po aminin yan ng mga tulongges, ng mga congressman. Tama po din si VP Sara, dinadivert ng mga congressman ang issue sa pamamagitan ng pag-iingay,